Amen. Purihin po ang Panginoon, ang Diyos natin ay mabuti. Gandang umaga po sa bawat isa na nanonood ngayon sa ating live devotion. Purihin ang Panginoon. Bago po sa salita ng Diyos, tayo muna po umawit sa Panginoon. Hallelujah. In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There's no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee. There's no other place that I would rather be, in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. Hallelujah. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of thy wings, in the shelter of thy wings. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo ngayong umagang ito, Panginoon. Ang puso namin ay maging sentro ng panambahan sa ninyo. Purihin po kayo, O Diyos. Maluwalhati po kayo ngayong umagang ito. Kaya ninyo, O Diyos, maranasan namin ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan ngayong umagang ito. Na naman yung mapag-aaralan namin, Panginoon, ay maramdaman namin ang inyong pag-ibig at pagmamalasakit sa amin. Salamat po. Purihin ang inyong banal na pangalan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po, Panginoon. Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po natin ay mabuti. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon, umagang ito ay decision making. Yung paggawa ng desisyon. Ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan, chapter 17. Verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Tingnan muna natin kung ano yung ipinanalangin ng Panginoon sa atin.
ng Panginoong Yesus na siya ay nagkatawang tao. Dito po sa John, chapter 17, verse 11, sabi po dito ng ating Panginoong Yesus, ngayon, babalik na ako sa mundo, babalik na ako sa inyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, katulad natin. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin, at iniingatan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kasulatan. Ngayon babalik na ako sa iyo, sinasabi ko mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo, para lubos silang magalak tulad ko. Verse 14 po. Tinuro ko na sa kanila ang salita mo, napopuot sa kanila mga taong makamundo, dahil hindi na sila makamundo. Tulad ko na hindi makamundo. Hindi ko idinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila laban kay Satanas. Hindi sila makamundo, tulad ko hindi makamundo. Ibukod mo sila upang maging iyo, sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Sinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral, alang-alang sa kanila. Itinatalaga ko ang aking sarili sa iyo, upang sila man ay maitalaga ko sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang panalangin ko hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin, sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa, gaya natin, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, nawa sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Nakita natin po yung panalangin ng ating Panginoong Yesus. Nung siya ay nagkatawang tao, ipinanalangin po tayo ng Panginoon. At ang kanyang panalangin, nabasa natin, ay ingatan tayo ng Panginoon laban kay Satanas. O ibukod tayo ng Panginoon para sa Kanya. Amen. Tayo ay maging isa, katulad ng Panginoon. Amen. At yung nabasa din natin diyan na gusto ng Panginoon na tayo ay makasama niya. Sa verse 24. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong ibinigay mo sa akin, para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin, dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. Amen. Praise God. Yun yung puso ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao. Gusto ng Panginoon, isama niya tayo sa pupuntahan niya. At ngayon, ang ating nga pong pag-aaralan ay decision making, o yung paggawa ng desisyon. Bakit po ito yung ating pag-aaralan? Ngayon, tingnan muna po natin yung verse 12. Sabi po dito, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iniingatan ko sila, walang napapahamak sa kanila, maliban sa taong itinakdang mapahamak para matupad ang kautusan. Sa ibang salin po ay maliban dun sa taong humahanap ng kapahamakan. Ngayon, di ba po pinag-pray tayo ng Panginoong Yesus sa Ama, naingatan tayo kasi tayo ay gusto ng Panginoon na ibukod talaga tayo sa sanlibutan. Kaya nga nung creation, nung paglikha, ibinukod ng Panginoon ang liwanag at kadiliman. Kaya gusto talaga ng Panginoon, yung mga lingkod niya ay talagang magliwanag. Amen po ba? Magliwanag talaga. Ngayon, ang sabi po nung salita ng Diyos ay tayo ay excuse me po. Ayun po, yung button po. Amen. Ngayon, ang sabi po ay, sabi dito sa 12, maliban dun sa tao umahanap ng kapahamakan, unang bagay, makita natin, ipinanalangin tayo ng Panginoon. Amen. Ipinag-pray tayo na huwag tayong mapahamak. Tulungan tayo ng Ama na ingatan tayo laban kay Satanas.
Pero makikita natin dyan, pagdating doon sa chapter 18, si Judas nakasama sa 12 alagad ay pinasukan ng kaaway. Amen. Pinasukan siya ni Satanas. So, ngayon, sa akin lang po, personal ko lang naman po ito, na naisip ko, yung bang panalangin ng Panginoon ay bakit wala ba yung kabuluhan? Bakit si Judas ay nagtaksil? Bakit pinasukan siya ng kaaway? Diba ang panalangin ng Panginoon sa Ama, ingatan kay Satanas? Alam niyo po, nung kami ay nag-prayer meeting, ako ay nag-flashback sa akin yung mga bagay. At ako ay dati, pinaalala sa akin ng Panginoon, dati yung mga panalangin ko dati. Sabi ko, kung darating yung time na magkakamali ako ng desisyon, ay huwag pa itulutan ng Panginoon. Tulungan ako ng Panginoon, ingatan ako ng Panginoon. Tapos, may naalala akong bagay na nagawa kong mali. Kaya nung prayer meeting namin, nag-pray ako sa Panginoon. Nananalangin ako sa Panginoon. Tinanong ko siya. Sabi ko, Panginoon, bakit, di ba sabi ko po sa inyo, kapag may magagawa akong mali, huwag niyo pong pahihintulutan. Pero bakit po alam niyo yung may mali ako magagawa? Bakit niyo po na pahintulutan? Alam niyo po ang sagot ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon ay, kung gagawin mo yung kalooban ko, maiingatan kita. Pero kung ayaw mong gawin yung gusto ko, ayaw mong gawin yung kalooban ko, hindi kita maiingatan. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, binigyan tayo ng Panginoon ng free will para gawin yung bagay na gusto nating gawin. At ngayon, tayo talaga yung gagawa ng desisyon. Amen? Sabi po doon sa sa salita ng Panginoon sa Pahayag, chapter 22, verse 11. Yung matuwid ay magpapakatuwid pa, yung banal ay magpapakabanal pa, amen, at yung masama ay magpapakasama pa. Ngayon, nung na-realize ko yun, ay ako'y nagpasalamat sa Panginoon kasi pinaunawa sa akin ng Panginoon na tayo pala yung gumagawa ng desisyon. Amen. Para tayo ay mapahamak. Kasi sabi po diyan sa verse 12, iniingatan tayo ng Panginoon maliban doon sa mga taong umahanap ng kapahamakan. Amen po ba? Ngayon, ang sabi po diyan sa tingnan po natin sa chapter 18. Punta po tayo sa chapter 18. Nakita po natin, di ba po, yung panalangin ng ating Panginoong Yesus? Ang panalangin niya, ingatan tayo laban kay Satanas. Ibukod upang maging sa Panginoon tayo ay maging isa. At gusto ng Panginoon na makasama tayo ng Diyos. Alam nyo, yung maging isa, yung napakahalaga po nito. Kasi kung hindi tayo makikipag-isa sa Panginoon, hindi talaga natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya kailangan gumawa ka ng desisyon. Ikaw talaga, ako, kayo po na nanonood ngayon at yung mga kasamahan ko dito, tayo po yung gagawa ng desisyon. Amen? Kung ano yung gagawin natin. Ang Diyos ay mabuti, punong-puno siya ng pagmamahal. Walang ibang inisip ang Panginoon, kundi alalayan tayo, palakasin tayo, tulungan tayo, ingatan tayo. Yun talaga kalooban ng Panginoon. Amen? Mabuti ang Diyos, napakabuti ng Panginoon. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos? Kapag tayo ay nagpakumbaba, hawakan niya yung ating kamay at tutugunin niya yung ating mga panalangin. Alam niyo, ang Diyos ay mabuti. Walang pangit sa Panginoon. Hindi siya nagkakamali. Perfect siya. Talagang siya ay nababalutan ng karangalan. Siya yun Siya yung pinakamabuting hukom sa lahat. Siya yung pinakamabuting pinuno. Kahanga-hanga siya. At kaya nga po, tayo magtiwala talaga sa Panginoon. Kasi sabi ko, tayo talaga yung gagawa ng desisyon. Kasi sabi ng Panginoon, iniingatan ko sila, Ama. Ingatan nyo din po sila. Amen? At yung iba ay napapahamak dahil nahanap nila yung kapahamakan. At minsan, mga kapatid, tayo talaga yung gagawa po talaga ng desisyon. Amen? Yung pag ikaw ay nanghina, pag ikaw ay bumagsak, kapag ikaw ay nandupaypay, decision mo yun Amen? Decision making, gumagawa ka ng desisyon. Kaya kinakailangan, gumawa tayo ng desisyon na nakikiisa tayo dun sa kalooban ng Panginoon.
At pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos, may tagumpay. Amen po ba? Kasi, ang Diyos ay nagbibigay talaga siya ng tagumpay. Hindi pwede yung kanyang mga pinili, pabayaan niya sa labanan. Hindi po pwede yon kasi ang Diyos, kaya niya tayo pinili para pagtagumpayin po tayo. Purihin ang ating Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Kaya sabi, inaalok tayo ng Panginoon, di ba po, sundin natin yung kanyang kalooban. Kayo mga nahihirapan, kayo nabibigatan, sundin natin ang Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya kung susunod po talaga tayo sa Panginoon, magkakaroon talaga tayo ng peace of mind. Ngayon, tingnan po natin yung sa chapter 18. Tingnan niyo po yun. Pagkatapos manalangin ni Jesus, umalis siya kasama ang mga tagasunod niya, tumawid sila sa lambak ng Kidron. Pumunta sila sa isang lugar ng may taniman ng mga olibo. Alam ng traidor na si Judas ang lugar na iyon dahil madalas magtipon doon si Jesus at ang tagasunod niya. Sa Lucas po, chapter 22. Tingnan po natin, Lucas chapter 22 verse 3. Lucas chapter 22 verse 3. Babasahin ko po. Ang sabi po dito sa aklat ng Lucas chapter 22 verse 3. Pumasok si Satanas kay Judas na tinawag na Iscariote, isa siya sa 12 tagasunod ni Jesus. Pinasukan ni Satanas si Judas. Bakit po? Kasi mas minahal ni Judas yung yung salapi kaysa sa pag-ibig niya sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, effective yung prayer sa atin ng Panginoon kung makikipag-isa tayo sa Kanya. Amen? Pero kung hindi tayo makikipag-isa sa Panginoon, hindi tayo maiingatan ng Diyos. Hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Ngayon, si Judas ay kasama sa 12 alagad, kasama sa na tinuturuan ng ating Panginoon. Pero siya ay pinasukan siya ng kaaway. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Ama, ingatan niyo po sila. Dahil iniingatan ko sila na kapangyarihang ibinigay mo sa akin, maliban doon sa tao na naghahanap ng kapahamakan. Amen. Decision making, gumagawa ng desisyon. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos, alam niyo, nasa atin din yung desisyon. Amen po ba? Nasa atin yun. Tayo yung gagawa ng desisyon. Kung tayo magpapakabanal, kung tayo magpapakatuwid, o kung tayo magpapakasama, nasa atin po yun. Binigyan tayo ng free will ng ating Panginoon. Kaya tinan nyo, pinasukan siya dahil mas minahal ni Judas yung pag-ibig sa salapi kaysa sa pag-ibig niya sa Panginoon. Alam nyo po, minsan, tulungan tayo ng Panginoon. Minsan yung mga mas minamahal natin, mga mas iniibig natin, na hindi na-involve yung kalooban ng Panginoon, ay pwedeng ito ay maaaring gamitin ng kaaway sa atin para lumayo tayo sa Panginoon. Iyon po yun. Yung mga mas mahalaga sa atin na hindi nakalooban ng Panginoon. Ito po ay maaaring iyang bagay na iyan ay ginagamit ng kaaway para lumayo ka sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, tulungan po tayo ng Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti. Amen. Tulungan tayo talaga po ng Panginoon. Kasi kung makikita natin yung tingnan po natin yung sa verse 8. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na ako iyon? Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan nyo makaalis sa mga kasama ko. Kasi sabi ng Panginoon, iniingatan niya yung mga mananampalataya. Iniingatan niya yung ibinigay sa kanya. Yung kanyang mga lingkod. Iniingatan niya yon. Kaya dito sa verse sa binasa natin, verse 9, pinaalis muna ng Panginoon yung kanyang mga alagad para walang mapahamak. Ibig sabihin, ang Diyos ay talagang totoo. Amen. Yung kanyang mga sinasabi, ginagawa niya talaga lahat. Yung lahat ng mga binitawan niyang salita, until now, mga kapatid, talagang ginagawa ng Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos natin po ay mabuti.
Purihin ang Panginoon. Decision making. Kaya, alam nyo, kapag tayo ay gumawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos at nalagay tayo sa sitwasyon na hindi maganda, decision po natin yun eh. Kaya nga po, tulungan tayo ng Panginoon na yung puso natin ay talagang makita natin na mabuti ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Di ba nakita naman po natin yung mga kasama niya? Nung tinatanong sila ng Panginoon, nung kinakausap sila ng Panginoong Yesus, di ba sabi, kung ako ang hinahanap nyo, hayaan yung makaalis sa mga kasama ko. Kasi nga, ang sabi ng Panginoon sa Ama, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Inaingatan ko sila at walang napahamak sa kanila. Amen. Kaya talaga tayong ingatan ng Panginoon. Kaya talaga ng Diyos na tulungan talaga tayo. Kung tayo magtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, walang imposible po sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ngayon po, kung may mga decision tayo na ginagawa, na alam natin na hindi naman kalooban ng Panginoon, makipag-isa tayo sa Diyos. Tigilan natin. Amen? Kasi mapapahamak tayo. Kinakailangan yung kalooban ng Panginoon, yun, maisip natin ang pinakamabuti. Amen. Opo, may mga accusation, hindi po mawawala yan. Pero lagi nating sinasabi, alam ng Diyos ang lugar ng mga patay, mas lalong higit yung puso ng mga buhay. Kung nasa sitwasyon ka ng hindi maganda, hingi ka ng Panginoon, hingi ka ng tulong sa Panginoon, bumalik ka uli doon sa pag-ibig ng Diyos. Magdesisyon ka uli, Panginoon, gagawin ko na yung tama, magpapakabanal na ako, magpapakatuwid na ako, magpapakabuti na ako sa paglilingkod, di ba po? Magdesisyon tayo. Na minsan sasabihin ng iba, naku, hindi naman yan totoo. Hindi naman totoo yung ginagawa niyan. Pakitang tao lang. Hayaan niyo po sila, hayaan niyo yung mga accusation na maririnig natin ang mahalaga. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Amen po ba? Sa Diyos tayo naglilingkod, hindi po sa tao. Huwag natin itingin ang ating paningin sa mga tao lang. Kasi kung sa tao ka titingin, mga kapatid, hindi ka magtatagumpay. Kailangan ng pundasyon ng ating pananampalataya ay nakasalig kay Kristo. Amen po ba? Kaya salamat po sa ating Panginoon. Ngayon, kung may ginagawa kayong decision ngayon at tingin ninyo, wala itong kapayapaan, hindi nyo alam kung ano yung mangyayari, lumapit kayo sa Panginoon. Humingi kayo ng tulong sa Diyos. Makipag-isa tayo sa Panginoon. Maliban na makipag-isa ka doon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang kaisipan, sa kanyang damdamin, magtatagumpay po tayo. Amen? Kahit tayo ay manalangin, mga kapatid, ito ay pangungusap lang ng Panginoon. Kahit tayo ay manalangin, Panginoon, ingatan niyo po kami, huwag niyo kaming papabayaang matukso. Kapag may tukso bukas, huwag niyo po nga hayaan, Panginoon, na matukso kami. Alam niyo po ba, kung hindi ka naman makikipag-isa doon sa kalooban ng Diyos, bukas matutokso ka. Bukas magkakamali ka ng desisyon. Bukas makagagawa ka ng pagkakamali. Kaya ang panalangin ng Panginoon, maging isa sila, Panginoon. Maging isa, magkaisa sila, magkaisa tayo. At ano yung dapat nating pagkaisahan? Hindi yung pagkakamali ng iba. Pagkaisahan natin yung paglakad sa katuwiran, sa kabanalan ng Panginoon. Amen po ba? Tayo mga lingkod ng Diyos, mahal po tayo ng Panginoon. Hindi po natin iyon na ikakaila. Alam ng buong mundo kung paano tayo inibig ng Panginoon. Kaya kung talagang gusto nating ingatan tayo ng Panginoon, makipag-isa tayo sa kanyang kalooban. Kasi nga, binigay ng Diyos yung kalayaan po sa atin. Gusto niya kasi gawin natin kung ano yung gusto natin. Dahil binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Pero mas maganda, mga kapatid, makita natin mas mabuti yung sumunod. Amen? Tingnan niyo po, bago tayo mag-pray. Merong isang senaryo, di ba po? Si Pedro, dinala niya sa tabi ang Panginoong Jesus. Ano ang sabi niya? Panginoon, hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Kasi alam ni Pedro na wala namang kasalanan ng Panginoon. Ano yung sabi ng Panginoong Jesus? Satanas, lumayas ka, sapagkat hindi kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi kalooban lang ng tao.
decision making. Ano po yung ginagawa natin, iniisip natin, at ano yung pinagdidesisyonan po natin. Kung ito'y kalooban lang ng tao at hindi kalooban ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay. Kinakailangan, apain natin yung puso natin at makita natin kung ito bang laman ng puso natin at itong gagawin nating desisyon ay kalooban po ba talaga ito ng Panginoon. Kasi kung kalooban nyo lang, wag nyo na pong ituloy. Amen? Kalooban ng Diyos yung mangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kahit anong hingi mo ng pabor sa Panginoon, kahit anong panalangin yung gawin mo, kung hindi ka susunod sa Panginoon, kung hindi ka makikipag-isa sa Panginoon, hindi ka niya maiingatan. Amen? Pero mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya niya tayong palakasin pag nanghihina tayo katulad ng isang agila. Kaya niya tayong pagalingin kung may karamdaman tayo. Kaya niya tayong bigyan ng kapayapaan kung naguguluhan tayo. Kaya niya tayong bigyan ng pag-ibig kung nawawalan na tayo ng pagmamahal. Kasi mabuti po ang Diyos. Lapit tayo sa Panginoon. Amen? Mga kapatid ko, kay Kristo, purihin natin ang Panginoon. Siya ay mabuti. Talagang dakila ang Diyos. Kaya ano yung sabi ni David? Sabi niya, yung mga tumalikod, hindi ko gagawin yung ginagawa nila. Pinaiiral niya yung matuwid. Amen? Yung mga baluktot, yung kaisipan, iiwas ako sa kanila. Decision ni David yun. Amen? Decision niya yun. Kaya, yung decision making, nagsisimula kang gumawa ng desisyon. Mga kapatid, nawa, tulungan tayo ng banal na Espiritu na makagawa tayo ng desisyon na kalooban talaga ng Panginoon. Amen? Kaya, tayo makipag-isa sa Panginoon, makipag-isa po tayo. Huwag tayong matakot na sumunod sa Diyos. Kasi ang Diyos ay mabuti. Alam niya yung pinakamabuti. Huwag tayong matakot magtiwala sa Panginoon. Kasi ano yung sabi ng Jeremiah, siya lang yung nagplano sa ating buhay ng napakaganda. Amen? Plano na kasiya-siya. Amen? Hindi tayo pinagpaplanuhan ng Panginoon na mapasama tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. Muli magandang umaga po sa inyo. At kayong maghapong ito, ingatan tayo ng Panginoon. At kung meron nan po kayong desisyon na gagawin, mga kapatid, yan po ay kung kayo ay may mga desisyon na gagawin, dawa, ang desisyon na yan ay yung sa kalooban ng Panginoon. Praise God. Amen. Kalooban ng Panginoon, yun ang pagdesisyonan natin. Kasi tayo yung gumagawa ng desisyon. Hindi naman talaga tayo pinababayaan ng Panginoon. Kaso lang, pag mali yung desisyon na ginagawa natin, nahihirapan po talaga tayo. Mapapahamak tayo. Kaya purihin ang ating Panginoon. Bigyan tayo ng banal na espiritu, ng matuwid na espiritu, katulad na kay Haring David. Nahihiling po yan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Kung meron man tayo mga desisyong ginagawa, repent. Ang Diyos ay mabuti. Papatawarin tayo ng Panginoon. Dahil siya ay mapagpatawad na Diyos. At magsimula kang gawin ang kalooban ng Diyos. Opo, minsan mahirap kasi yung iba hindi magtitiwala sa'yo na nagbabago ka. Yung iba hindi na magtitiwala sa'yo na kaya mo na gawa ng mabuti kasi nakagawa ka ng masama. Pero lagi mong tandaan, alam ng Diyos ang puso ng buhay. Amen. Alam ng Diyos yung puso natin. Basta gawin natin yung kalooban ng Panginoon, pagtatagumpayin po tayo ng Diyos. Dili, magandang umaga po mga kapatid. Bigyan tayo ng kagalakan ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa inyo. Panalangin ko, maging ako, kasama yung mga kapatid ko na naririto at nanonood ngayon ng live devotion. Lord, sama-sama niyo po kaming tulungan. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng pangunawa pagdating sa pakikipag-isa po sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Napakabuti ninyo. Mapagbiyaya kayo. Kayo ay tumutugon sa panalangin. Itinatama niyo kami. Tinutuwid ninyo kami. Pinapaalalahanan ninyo kami para hindi namin maranasan, Panginoon, yung paghihirap ng kalooban. Kaya maraming salamat po. Salamat po sa inyo. Hallelujah! Purihin kayo aming Hari, aming Diyos na napakabuti. Sa inyo ang lahat ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. God bless po.